Magandang araw sa inyong lahat. Isi-share ko lang kung ano ang buhay ng isang OFW na gaya ko. 'Di ba? Bilang isang OFW, sabi nila gumaganda kami. Gumaganda kami kasi malayo kami sa pamilya namin. Nabibili namin yung gusto naming ipahid sa aming balat, sa aming mukha. Yung iba nagpapatusok ng ilong. Pero ako hindi ko na kailangan magpatusok ng ilong. Tama na yung binigay sa akin ni God. Bilang isang OFW, hindi basta ang isang OFW. Alam nyo yan, di ba? Kagaya ko, hindi ko nababanggitin yung iba, Kagaya ko, nakailang taon ako doon sa una kong shop na nasaraduhan dahil sa baladiya, dahil bawal sa housing area ang salon. Yung one way lang. One way lang ang kalsada, hindi nagsasalubong sa walang yung two way na sasakyan. Kaya ang sabi ng aking amo, humanap ka na ng lilipatan mo at ililipat kita. Kung gusto mo namang umuwi, pauwiin na kita. So, pinili ko yung makalipat sa bagong shop. Ilang shop ang pinuntahan ko, malalayo naman eh. Pero tanggap naman ako. Okay naman. Yung isa gusto nila maging supervisor ako, pero malayo pa rin. Dito sa nalipatan ko, malapit lang, tanaw lang yung tinitirhan ko at yung nilipatan ko. Hindi ko nababanggitin. Ngayon, dito sa bagong shop na ito, nagkaroon kami ng problema. Hindi lahat ng shop na mapupuntahan mo pare-parehas. 'Di ba? Pare-parehas lang. Nagkaroon kami ng problema. Ngayon, nakalinya na ako sa uuwi na talaga. Kumbaga, yung mahirap ko kasing sabihin eh. Mahirap sabihin. Kasi may kanya-kanyang reason kasi. Kasi nga, 'di ba? Bumalik na lang tayo do sa pagiging OFW. Sabi nga na i-enhance ang isang OFW. Gumaganda. Gumaganda siya. Oo, gumaganda. Pero lalo na magpipilter, talagang maganda, 'di ba? Kasi ngayon, bumili ka ng cellphone, mag-picture ka lang, may filter na. Ako nga, pag nagpipicture sa cellphone ko, pag hindi, may dating na ang dami ko ng ewan. Pero dadating naman tayo talaga sa ganon, di ba? Wag tayong sumama ang loob. Mahirap yung pinagdadaanan namin ngayon dito sa aming shop. Kasi iila na kami. Sa 17 ladies pa kaming magkakasama. Parang kaming yung Jack Stone na pinitik lahat, naghiwa-hiwalay. Tapos may kanya-kanya pang dahilan na mahirap kung isa-isahin ang dahilan. Sana naman magkaigi pa at makakuha uli yung aming amo ng panibagong tao na maiintindihan siya at maiintindihan din niya ang mga tao na nagtatrabaho sa kanyang company. Hindi ko masasabing company, maliit eh. Shop, 'di ba? Nadya naman sigat eh, alam kong hindi niya pababayaan. Sana makabalik pa rin yung dati. Maibalik niya yung dati. Mahirap ipaliwanag. Talagang hindi ko masabi. Pero sa akin kasi, walang masamang tinapay. Kundi ang masamang tinapay lang sa akin yung brujas kasi sumasakit yung dila ko. Sa akin kasi, ang pinunta ko dito sa ibang bansa, trabaho lang. Wag nang pakialaman yung iba pa at wag nang gumawa ng iba pa. Di ba ga? Yun lang naman eh.
magkakasundo kayo ng amo nyo at ang amo din maging mapagmasid sa mga tao. Huwag niyang pababayaan ang kanyang mga tao para hindi mangalat. Di ba ga? Mangalat o mag-spread ba? Mahirap maging OFW. Mahirap makisama. Dapat pagka nag-OFW ka, dala-dala mo yung pakikisama. Una, siyempre si God. Talaga. Dala-dala mo yung pakikisama. Huwag yung feeling mo. Mayroon kasi na OFW, feeling mo ikaw na yung pinakamagaling eh. Ikaw na yung tama. Tama lahat ba? Matuto kang makiramdam sa kasamahan mo. Huwag kang basta bibitaw. Tingnan mo muna kung ano ba. Huwag mong anuhin yung bugso ng damdamin. Yung bugso ng damdamin na makasisira sa trabaho mo. Mahirap kaya magsimula muli. Mahirap magsimula talaga. Mahirap magsimula. Kaya sana naman magpatuloy uli yung aming shop kahit wala na ako kasi uuwi na talaga ako. Yung bumangon uli yung aming shop. Itong shop na nalipatan ko. 2 shop lang ako eh. Kasi nga sinasabi ko yung isa nagsarado dahil sa Baladiya. Ang Baladiya dito yung health ba? Yung health at yung kalagayan ng salon, kung okay, kung tugma. Dito ang hirap kasi maraming binago dito sa lugar ko eh. Hindi gaya noon. Noon sa una kong shop, tahimik lang ako. Nagtatrabaho ng tahimik, walang pakialam, walang pakailaman, ganun lang ba. Ngayon, narito yung kaba ko kung ayaw ko namang makisali sa kanilang gulo kasi yung kaba ko kung mabayaran ako sa aking benefits pag uwi o ano, bahala na si God. Lahat talaga tinataas ko kay God. Samahan din niyo ako mag-pray para makuha ko yung benefits ko at makauwi ako ng maayos, nang walang problema. Yun lang naman ang hinihiling ko eh. Kaya hindi ako nakikialam talaga sa kanila kung anong kanilang pinaglalaban. Okay lang. Kahit hindi nataasan ng sahod. Basta makuha ko lang yung para sa akin. Yun lang. Mahirap maging OFW talaga. Napakahirap. Hindi pare-parehas. Parang daliri lang yan eh. Pero bandang huli, titiklop yung daliri mo. Isang way lang ang pupuntahan nyo. Diba? Natin. Hindi nyo. Diba? Ganun lang eh. Pasensya na kayo kasi nilabas ko lang kung ano yung nasa loob ko. Love you all. Lagi sa suportan nyo. Salamat. Especially sa Team Winnie. Love you all. At sa mga sumusuporta pa. Thank you sa inyong lahat. Have a nice day. Sa susunod uli kung anong kalalabasan. Love you all talaga at sa iba kong pang kaibigan, kay Sis Jan Gracia, hello, Sis Nelia, Sis Imelda, Sis How, at marami pang iba na hindi ko nabanggit. Sa susunod babanggitin ko kayo isa-isa. Okay? Love you all na talaga. Sis Pau, hi. Kapitana, kumusta na? Babaeng pinagpala. Shab. Salamat sa suporta nyo talaga. Salamat. At marami pang iba. Salamat. Salamat sa mga hindi ko nabanggit. Sa susunod ko na babanggitin. Salamat sa lahat ng nagpalo sa akin.
nag-subscribe. Salamat! Love you all. Pasensya na kayo sa video ko. Ito lang nakakayanan ko kasi hindi ako lumalayo ng malayong malayo. Dito lang ako sa paikot-ikot lang ba. Kung napapansin niyo halos pare-parehas. Yun lang napupuntahan ko kasi. Mahirap lumayo.